Papuri at walang kay Jesus na nabigkas sa atin pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sa kanyang lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga pagkukulan upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiwang ng mga banal na misteryo. Panginoong Jesus, tinubos mo kami ng iyong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, hiningin mo sa iyong mga disipulo na pasanin nila ang kanilang krus at manuntun sa iyong mga yapak. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, inaasahan mo kaming tulungan namin ang aming kapwa sa pagpasa ng krus ng kanilang mga pagsubok. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng pangyarihan Diyos, patawaran sa ating mga kasalanan at patubayan hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Oh
lumikha at nagpamahalan ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong away aming maranasan. At ipagkaloob mo ikaw ay aming magasto paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hanggan. Pagsulong po ang lahat para sa Panginoon. Para sa pangyayaring mula sa aklat ng Propeta Hosea, binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik na tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol ng bubulin nila ako. Hindi ako tumibok ng ako'y kanilang isusunin. Pinabayaan ko silang bunutin, bukukot, balbas. Gayun din, nangluluhan nila ko sa mukha. Ang mga kabustang ginawa nila, di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat sa aking batid na ang sarili ko'y di makakaya. Ang Diyos ay malapit at siya ang may patunay na wala akong sala. May mga ahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa tutungan at ilagay ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanong sa akin. Sino ang magpapatunay na ako ay mansala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mailigtas ba siya na yung mananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang isuot at walang kain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ang ginawa ng Diyos, maglihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya bibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti ba ang mailulot sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalaki na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalaki na gawa. At ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. kasama ang kanyang mga alagad, ay nagtungo sa mga layo ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi niyo? Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbakat ng maraming hirap. Siya itatakbi ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siya mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya niyayaya si Pedro sa isang tabi at sinimulang magsabihan. Ngunit umarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagbigaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo bang sumunod sa akin, limutin niya ang tungkol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang nag-aangad ng magliligtas ng kanyang buhay ay siya mabawalan ito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siya magkakabit ninyo." Ang mabuting balita ng Panginoon.
have heard and listened to the gospel, wherein the gospel focuses on the arguments between Christ and the Pharisees. So yung higwaan, yung conflict sa pagitan ni Kristo at ang mga Pariseo. Bakit? Because the Pharisees primarily focuses on what is written in the law. Ano yung sinasabi ng batas ng mga Hudyo? Pero ang sinasabi ni Kristo ay paano sumunod sa batas, hindi lamang yung letter of the law, but the spirit of the law. Yan yung ibig sabihin ng pagsasabuhay ng batas. At ngayon po sa Ebanghelyo, narinig natin yung dalawang mahalagang tanong ni Jesus. Hindi lamang sa mga alagad, kung hindi pati sa ating mga kasalukuyang tagasunod niya. Una, yung tanong niya kay Pedro. Sabi niya, sa wikang Ingles, who do people say that I am? Sino ako para sa inyo? Anong pong sagot ni Pedro? Ikaw ay si Kristo. You are Christ. Kaya po sa atin, ang unang tanong, sino nga ba si Kristo sa buhay natin? Madali naman po yung sagot, basic. Bilang Katoliko, bilang Kristiyano, alam na natin na si Kristo ay Diyos, the second person of the Trinity, the Messiah, the Savior. And we get to know Christ through the celebration of the sacraments, like the Eucharist that we are celebrating now, wherein we are gathered as a Catholic community. And through catechism, sa ating mga spiritual prayer life, sa ating mga debosyon, lalo sa ating mga Pilipino, malakas yung ating debosyon, di ba? Kung natatanda niyo po, ngayong araw na ito sa Pilipinas, ay pinagdiriwang ng isang Malang Marian Devotion, yung fiesta ng Our Lady of Benefrancia. Malakas din pang devotion natin sa mahal na ina. Yan yung mga ways, those are the ways wherein we can know Christ, we can deepen our connection, our relationship with Christ. Through prayers, through catechism, through the sacraments, through devotions. Pero yung hamon po sa atin ni Jesus, paano nga ba natin talaga siya nakikilala? Doon po sa papasok ng ikalawang katanungan, paano nga ba tayo maging tunay na tagasunod ni Kristo? How to become a true followers of Christ? Kasi unang tanong, madaling sagutin, kilala natin si Kristo. Pero yung challenge sa atin ngayon, paano nga ba ako magiging tagasunod ni Kristo? And in the Gospel, Christ gave us 3 conditions for discipleship. Ano unang kondisyon? If you want to become a follower, if you want to follow me, the first condition is, ano pa unang condition? Deny yourself, take up your cross, and follow me. So these are the 3 conditions for discipleship. At ito po yung pinakamahalagang tema ngayon sa Ebanghelyo. Ano pong ibig sabihin ng deny yourself? At ibig kong sabihin, hindi po yung literal na babaliwalain mo na lang yung sarili mo. Na hindi ka nakakain, hindi ka nakanito, hindi ka nakakais ng bahay. Hindi po yung sabihin. Kasi minsan, may mga nag-interpret ng kasulatan na literal. Kasi itong sabi ni Kristo, deny yourself. Pero ang ibig kong sabihin ni Kristo ng deny yourself is first and foremost, to know Christ, to follow Christ, is to deny yourself in a way na tatalikuran mo yung mga bagay na alam mo magiging hadlang sa pagsunod mo sa Diyos. Ano po yung bagay na yung una-una, yung tinatawag natin yung kasalanan. Kung tunay kang tagasunod ni Kristo, kahit mahirap, kahit nag-struggle ka, handa mo talikuran yung kasalanan at mabuhay na banal. Because the fundamental call for us for Christ, for us to be a disciple of Christ, is to follow Him, to follow His way of life, and to live a holy life. The universal code of holiness ayon po sa turo ng simbahan. Kasi ang buhay ng pagiging banal, hindi lamang po yung para sa atin, mga nagpapari, mga pare, mga madre, kung hindi by virtue of baptism, tayo lahat ng mga Katoliko ay tinatawag na maging banal. And that is one complete expression of being a follower of Christ. Kung tunay tayo tagasunod ni Kristo, tatalikuran natin ang ating mga sariling kasalanan, ang ating mga bagay na nakahadlang sa ating makasunod kay Kristo, at mamuhay na ayon sa kanyang kagustuhan, mamuhay na banal. Yung pangalawa, take up your cross. Para pabigat ng pabigat yung kondisyon ni Kristo. Take up your cross. Buhatin nyo, dalhin nyo ang inyong cross. Yesterday, we celebrated an important feast. Can you recall what was the feast yesterday? Exaltation of the cross, or the triumph of the cross. Sa wikang Tagalog, ang expression ko nito ay ang pagtatanghal ng banal na krus. And the feast was being celebrated by the church to remind us
on how Christ overcame death, overcame suffering for our salvation. And yesterday's feast was a good reminder for us on how we can really carry our own crosses. Ano nga ba yung mga cross natin sa buhay? Hindi naman minsan kasi pag may mga in-interview kami kinakasal, mga nagsasabang mag-asawa, minsan sabi nila, ang cross ko yung aking biyanan. O yung aking asawa, yung aking cross sa buhay. Hindi pong ibig sabihin ng Panginoon when He said that take up your cross. Take up your cross, if we listen to the second reading yesterday, from the letter of St. Paul to the Philippians, yung po yung isang kasagutan on how to carry the cross. Ano pong sabi ni San Pablo sa mga taga-Filipo? Though He was in the form of God, Jesus did not think equality with God something to be grasped at. Rather, He emptied Himself. At sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanyang sarili, dinala niya ang kanyang krus. At yung pagdadala ni Kristo ng krus, hindi ko para sa Kanya. Yun po ay para sa atin. Because Christ, when we said yes to Christ, when we are following Christ, Christ never promised us a bed of roses, but rather, to be a disciple of Christ is to follow the way of Christ. And what is the way of Christ? It is the way of the cross. Today is Sunday, although it is Sunday, but we have another important celebration in connection to what we have celebrated yesterday. Alam niyo po yung yes tayo. Our Lady of Sorrows. Or in Spanish, in the Philippines, we usually call her by the title of Mother Dolorosa. So from the crucified Christ to the sorrowful Mother. One concrete example of an attentive disciple who carried her own cross up to the end was the Blessed Mother. That's why we call her in our devotion as the Mother Dolorosa. Tingnan niyo naman si Maria. Iniwan niya ang kanyang sarili. Hindi niya matanggap makita na kanyang anak ay inaalibusta, namatay sa krus. Pero nanatiling si Maria sa paanan ng kanyang anak hanggang sa huli. Siya po ang isang konkretong halimbawa ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. At yan din po yung hamon sa atin. Naalala ko po yung kwento ng isang spirit Bible writer. Sabi niya, isang araw, may isang lalaki na basang-basa niya ang kanyang krus. At sa kanyang paglalakad, nagreklamo siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, ang bigat naman ng krus na ito, pwede po bang putulan? Sabi niya, sige, putulan niya ng tulo. After 2 kilometers, nagreklamo na naman siya. Sabi niya, Lord, mabigat ko talaga, pwede ko pang bawasan. Sige, bawasan ko ulit. Bawasan na naman niya. Tapos sa bandang huli, na-realize niya na siya pala ay kailangan tumawid ng isang malaking pangin. At paano siya makakatawid doon? Yung kanyang dalang krus. Since pinutulan niya ng pinutulan, hindi na siya makakatawid. Ano pong ibig sabihin ng spiritual writer? Carrying our cross, by carrying our cross patiently and lovingly, we can reach heaven. Because that is our bridge towards heaven. Hindi magbibigay ang Diyos ng cross sa ating buhay kung alam na hindi natin kaya dalhin ang cross. Dahil para sa Kanya, ang cross na tinadala natin ang magdadala sa atin patungo sa Kanyang hagwanan. Kaya nga, yung huling kondisyon, if you want to be really my disciple, follow me. And following Christ is carrying the way of the cross. Following His way. Because the way to Calvary is the way to the resurrection. Ang buhay po natin dito sa lupa ay mas maging makapuluhan kapag handa natin harapin ang mga pagsubok na hinaharap natin. Dahil kung ito mga buhay natin dito ay Calvary, panigurado, ang karapatan natin ay ang paradiso inihanda sa ating Diyos. Kaya nga kung habang sa atin ngayon mga kapatid, to follow Christ, deny yourself, take up your cross, and embrace and follow His way. Because at the end of our life, when we meet our Master of the kingdom of heaven, He will surely ask us, who do you say that I am? Para masabi natin, you are Christ, the Son of the living God. And then He will tell us, good and faithful servant, you have followed me, you have carried your cross faithfully. Come, receive the reward prepared for you in heaven. Amen. Tayo po tayo sa hanggang bayan.
lalo natin kailangan ang kanyang tulong sa pagbasa natin sa ating mga krus ng buong tiyaga at pagmamahal. Sa harap ng ating kahinaan, manalangin tayo. Ang ating isasagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa natin ipahayag ng buong simbahan ng pagka-Diyos ni Jesus sa mundong malilim na tumatanaw. Sa kanyang katauhan lamang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa tuwin ng pahalagahan ng ating mga katolikong pamilya ang kaloob na buhay at katunayan ng kanilang masuyong palinga sa lahat ng kanilang pamilya, lalo na sa mga bata, matatanda, may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag na huwag kaminaan ng loob ang mga misyonero sa buong mundo dahil sa pagtatakwil at pag-uusin. Bagkus, tutusin nawa sila ng isang tiyaga at pananalig ng gaya ng kay Kristong lingkod ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng mga grupong religyoso at mga pangunahing pamayanang pansimbahan ay laging maging inspirasyon sa iba pang mga miyembro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga napilitang lumisan sa kanilang sariling bayan ay agad din makabalik ng malaya at marangal sa kanilang natutubong lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang tayo lahat ay matutong makinig sa palagboy ng kalikasan at sa pagtangis ng lahat ng biktima ng mga trahedya sa kalikasan at abupit ng pagbabago ng klima at ng lahat ay natuturing mga laga para sa daigdig na kinalalagyan natin. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating isama ang ating mga pansariling kahimikan. Panginoong Jesus, lingapin mo ng iyong habang lahat ng nagdurusa, lalo na ang mga nagdurusa at nag-aalas sa pananampalataya. Ipagkaloob mo sa kanila sa amin ang kasiyahan ng iyong pagpaligtas na presensya. Ikaw na nabubuhay nag-ahari, magpakailanman. Amen. Magsisiguro ang lahat para sa Panginoon. Amen.
ating pag-aaral ay maging katulad sa Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, maawain mong tingin ang aming mga bihaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang mahandog ng bawat isang nagbigay para sa pagkain ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magmula sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin ang pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang tumanggo at kapiling daw ang lahat ng umiiran ay iyong lithanin. Siya ay sinubuko para kami sa gitid panayain, kaya siya ay kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa pangyarihan ng Espiritu Santo. Sinako niyang sundin ang loob ko at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinag-iisa niyang inulat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagpupunti sa iyo kadakilan. Tanggapin ninyong lahat ng pagkain. Ito ang aking katawan na iwahandog para sa inyo. Gayon din naman ang pagkakos ang nakulan, hinawakan niya ang kanin. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang karis kanyang malalan sa sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at lumin. Ito ang karis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang ipang. Ang aking dugo ay buhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alalan sa akin. Pagpunyi natin ang mga misteryo ng pananampalataya.
namin ang bibigay buhay at ang kalis na nagkakalaon ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapagod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin po ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni William aming Arzobispo at ang Dalawampunian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakikinay nang nagpaasang sila yung muling mabubuhay kayo ng lahat ng mga kamanaw. Kaawaan mo sila at pagaliw sa iyong tribanangan. Kaawaan mo pagintapati kaming lahat na makasalon sa iyong buhay o walang wagas. Kaysa ng Manabring Maria, Laya ng Diyos at aking ina at inaralan ng Diyos. Kaysa ng kanyang ng puso, kaysa ng Sino. Kaysa ng apostol at ng lahat ng kabanal na namuhay niyo sa daigdig ang kanunod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkuling sa ikarangal sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Yesu Cristo, kasama ang mahal na Birheng Maria, sabay-sabay po natin pakiyan ng nakastubo. Iniiling namin kami ang sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at dalayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang nakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi ko sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan po ang aking pananampalataya at huwag ang aking pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigaya kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang order ng Diyos, paano siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Papapatan na niya ang bumahagis na ng banal na pakikinabang. Panginoon, hindi ako dapat na magulong sa iyo, kung sa isang kasama lamang ay gagawin na.
Manalangin tayo. Ama namin magpagmahal, ang aming kalooban na may pagkariyan ng aming dinagdag na pagkikinawa upang huwag ang diwa namin ang nilan, kundi ang buwan na magdiriwang ang laging pamayagan sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Thank everyone for joining us in celebrating our third Sunday in Mass. We would like to thank our witnesses for visiting one of the news for deciding on us. Then thank you to the Community Sacramento for sponsoring the Mass today. We would like to thank the leaders, the basic ministers, the alpha servers, and our chief staff. Everyone is invited to the Two Saints celebration September 29, 2024 at the Cathedral of Mary, Art Queen in Baltimore. Mass is at 2 p.m. Please join us next month for our anniversary. And the Bayanihan Cultural District are also inviting us for the annual Halloween Culture Dance Party on Saturday, October 19, 2024 from 3 p.m. to 8 p.m. at the Severna Park Community Center at 623 Baltimore Avenue, Boulevard, Severna Park, Maryland. $50 per person, $35 per children, and $5 which includes dinner and drinks. And this is a non-alcoholic event. This RSVP on Saturday, October 12, 2024 to John Smith via text at 443-790-3425. UV and apply this afternoons. The information is at all. And just a reminder for everyone, we do not have Gabashir or Salad today. All the rules are being regulated. Thank you, and I just so gospel blessing is holy the all of us. And at this time, I invite the celebrants and the rosarians to come forward so we can bless our families. Lahat po ng may kaalawan ng Batang Setyembre, lahat po ng nagdidiwan, ang kanilang mga anibersaryo, maaari silang lumapit po sa harap, para po tayo ay mag-bless the Father. Gusto po. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya na tayo ng ngayon sa aming mga kapatid. Nagdiwan ang nilang mga karawan, ng nilang anibersaryo ng kasal, ngayong buwan sa September. Ngayon, patuloy po silang ibigayaan, ganun lakas ng katawan, iwan ng isipan, sa mga siya, at naway yung tulad na sila ay mga Diyos sa mga pamilya. Kundi po, bigyan po sila ng mga kaibigan at pamilya, para sila ng maasahan sa oras ng mga problema, at bigyan po ang hinihingi kami ng mga puso. Po yung namin sa mga Kristo, aming Panginoon. Amen. Happy birthday.
sponsor ads, donations, $75. Payment options via check, payable to join the Spirit of the Lord. You give flyer at the end of the Mass for more information. Thank you, everyone. Magstuyo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya at ang inyong buong sambayanan ng pamarihan at pagmamahal ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos ng ating mga kanisa, kumain kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat.